Nasusubaybayan po nating lahat kung paano nagamit ng incumbent Vice President ang mga loopholes ng batas upang makuha ang 612.5 million na confidential funds. Dalawang Pasko ang lumipas na nalustay niya at kasabwat niya ang pera ng bayan. Para siyang Santa Claus ng OVP at DepEd na namimigay ng pera na pinaghirapan ng taong bayan. Pero hindi pinapamigay, mukhang binubulsa pa. In short, yumayaman si VP Sara at ang kanyang kasama. Siya po ang nag-certify na tama ang liquidation. Ibig sabihin, tama po lahat ang isinumite nilang documentation. As the second highest ranking official of the government, the Vice President enjoys a high level of public trust and confidence. She took an oath to preserve and defend the Constitution and to execute laws of the country. She is accountable to the people and has the duty to serve them with the utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency. But rather than observe faithfully her oath to defend the Constitution, she sought to undermine the foundational principles, transparency, and accountability. She failed to ensure that these confidential funds, which are people's money, were properly spent. Nagalit siya nang siya ay tinanong. Nagalit siya, bakit daw siya prino-prosecute? Kitang-kita natin na may mali. Kitang-kita ng publiko na may mali. So bakit hindi tayo magtanong? Responsibilidad namin ito bilang representante ng taong bayan. Ang mali po ay tumahimik at magwalang kibo. Ang sabi nga po ni Albert Einstein, the world is a dangerous place not because those who do evil, but because of those who look on and do nothing. Nasusubaybayan po nating lahat kung paano nagamit ng incumbent Vice President ang mga loopholes ng batas upang makuha ang 612.5 million na confidential funds. Dalawang Pasko ang lumipas na nalustay niya at kasabwat niya ang pera ng bayan. Para siyang Santa Claus ng OVP at DepEd na namimigay ng pera na pinaghirapan ng taong bayan. Pero hindi pinapamigay, mukhang binubulsa pa. In short, yumayaman si VP Sara at ang kanyang kasamahan, habang marami pa ang kumakapit pa rin sa patalim. Itong unting patak ng pera mula sa supposedly charitable programs ay makakalunas sa paghihirap at lalong-lalo na sa karamihan. Pwede na rin sana itong pangtulong at kung hindi sana niya binulsa. This is a crime of the highest order. This is not only a culpable violation of the Constitution, but a betrayal of the trust of the people that had been given to her. Mahigit kalahating bilyong piso. Ilang classroom na sana ang napagawa nito, ilang libro na at laptop sana ang nabili at nagamit ng perang ito. Ilang feeding programs na po, Mr. Chair, ang maaring isinagawa. Hindi ito biro. Hindi biro ang kalahating bilyong piso. Sa laking bagay sana kung nilaan ang perang ito sa lehitimong programa ng gobyerno. Maraming estudyante at mga guro sa pampublikong paaralan ang nagsisiksikan sa masikip at mainit na classrooms. Maaring estudyante ang naglalakad ng ilang kilometro araw-araw at tinitiis ang init ng araw. Yung iba kailangan tumawid ng ilog para makapasok sa eskwelahan. At ang ating mga guro nagpapatuloy sa pagturo sa kabila ng kakulangan ng resources. Madalas kailangang umutang para matustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya.
Dahil kulang ang sweldo, isa sila sa pinagkaitan ng kalahating bilyong piso. Ang bawat mamamayang Pilipino ay ninakawan ng mahigit kalahating bilyong piso, Mr. Chair. It cannot be ignored that the inquiry conducted by this committee gained so much traction from the public. Sinubaybayan po tayo ng taong bayan, especially as the committee continued to uncover anomalies in the disbursement and liquidation of the confidential funds of the OVP and DepEd. Last week, 2 complaint for impeachment po ang inihain sa Kamara by various groups and various sectors calling for the impeachment of the incumbent Vice President Sara Duterte. In both complaints, the incumbent Vice President Sara Duterte was charged with misuse of 612 million in confidential funds as discovered by this committee. The misuse allegedly amounted to a betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, graft and corruption, and all grounds for impeachment of a sitting Vice President under the 1987 Constitution. Nung simulan po namin ang inquiry na ito, tulad nyo, hindi po namin inaakala na ganito ang matutuklasan namin. Aayusin po namin ang mga batas na natuklasan ding maraming butas. Kaya may nakakalusot. Habang tinatalakay po namin ang usaping ito, marami ang nasaktan. Marami ang nagsabi kami ay nanggigipit. Hindi po. Ginawa po namin ang aming trabaho. Mahirap? Oo, dahil this is about a very popular Vice President. There is the greater duty of ensuring public accountability and transparency. So let the chips fall where they may. Maraming salamat po, Mr. Chair.